Sa video na to, pag-usapan natin yung Land Bank Piso account at Land Bank Savings account with ATM access, ano yung kaibahan niya at ano ang mas bagay sa'yo. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling interesado ka mag-open ng Land Bank account, kailangan mong pag-isipan kung ano nga ba yung mas bagay sa'yo. Meron silang ino-offer ngayon na Land Bank Piso account. Ibig sabihin, kahit may piso ka lang, pwede ka nang mag-open ng bank account. Meron din naman silang regular ATM savings account. Ang nire-require nito ay 500 pesos. At yung 500 pesos na yon ay hindi mo pwedeng i-withdraw hanggat meron kang Land Bank ATM account. Kung gusto mo siyang i-withdraw, ibig sabihin, pwede mag-close yung ATM card mo. At basically, magiging maintaining balance mo na yung 500 pesos dito. Sa'yo pa rin naman yun nga lang hindi mo pwedeng i-withdraw hanggang sa i-close mo yung bank account. Unlike sa Land Bank Piso, piso lang talaga, mame-maintain mo yung account na yun. Pero ano yung pinaka dapat ating tandaan bago tayo mag-open ng bank account? Ito yung sa Piso account, katulad ng sabi ko kanina, piso lang, pwede ka makapag-open ng account na to. Minimum initial deposit ngayon. At kapag minentain mo yung piso na yon sa account na yon, hindi mag-auto-close yung account. Also, wala rin siyang fees, yung monthly service charge kapag nag-fall below, and wala rin siyang dormancy fee. Winave na yan ng Land Bank for this account. Meron din silang tinatawag na pwedeng tumubo yung pera mo, pero napakaliit lang nito. 0.05% yung pwedeng kitain ng pera mo habang nasa account mo. At dapat meron kang at least 2,000 pesos para makuha yung interest na to o yung pwedeng kitain. Pero kung hindi ka naman interesado sa possible na kita, kahit hindi ka magtago ng 2,000 doon sa account. Again, piso lang talaga, pwedeng-pwede na. At kapag nag-open ka nga pala ng bank account, hindi mo to pwedeng ipasara within 30 calendar days. Or else, pagkakaroon ng penalty na 300 pesos. Pero ang pinaka-catch dito sa Land Bank Piso account ay meron itong maximum amount, which is 50,000 pesos. Hindi siya pwedeng lumagpas doon. Unlike sa regular savings account, wala itong tinatawag na maximum amount. Instead, meron siyang minimum amount. Yun yung 500 pesos. At hindi mo siya pwedeng i-withdraw or else magkakaroon ka ng charge na 200 pesos kapag bumaba sa 500 piso ang laman ng bank account mo. Hindi naman siya kaagad ibabawas. Kailangan yung pag-fall below 500 pesos, ibig sabihin, meron kang 300 pesos na naiwan sa ATM, sa loob ng 2 magkasunod na buwan, doon lang mangyayari yung 200 pesos na charges. So kung sakaling nabawasan mo yung pera mo sa Land Bank, bumaba siya sa 500, huwag mong hintayin na lumipas yung 2 buwan na mababa yung amount niya sa 500 para ma-charge ka ng 200 pesos. And katulad ng sa Piso account, meron din itong interest rate na 0.05% pero dapat at least 2,000 yung laman ng account mo para kumita ng ganitong interest. Meron din tong dormancy fee. Ano ibig sabihin yung dormancy fee? Sa account na to, yung savings deposit account, kapag walang kahit anong transaction within 2 years, walang withdraw, walang deposit, walang fund transfer, basta hindi siya nagagalaw sa loob ng 2 taon, doon magkakaroon ng dormancy fee na 30 pesos every month. At mag-i-start lang to 5 taon after nung last transaction. At katulad sa Piso account, kapag din nag-open kayo nito and then within the 30 calendar days, pinasara nyo kaagad, may charge na 300 pesos. So kung makapansin nyo, dito may minimum amount, 500 pesos. Sa inyo pa rin yung 500 pesos, pero hindi nyo lang pwede i-withdraw hanggat meron kayong Land Bank account. Pang-maintain talaga to ng bank account ninyo. Dito naman sa Piso account, piso lang ang kailangan i-maintain, pero ang maximum na pwedeng maging laman ng account ninyo is 50,000 pesos. Ang tanong, paano kung lumagpas sa 50,000 pesos yung laman? Hindi ko na malayan, biglang nakapag-deposit o nakapag-transfer dito. Ang mangyayari ay dapat pumunta na kayo sa Land Bank branch kasi kailangan yung ipa-convert sa regular savings account yung Piso account niyo. At nakalagay yan dito sa mismong website nila. Magkakaroon ng hold all fund, ibig sabihin hindi mo muna magagalaw yung account mo kapag lumagpas sa 50,000 pesos ang balanse nito. Pumunta sa Land Bank branch para i-convert na yung Piso account to regular savings account para magamit ito. At kapag naging regular savings account na siya, which is ito, maintaining balance yun na is 500 pesos at bantayan, dapat hindi bumaba sa 500 pesos or else, after 2 months na mababa sa 500 yung laman ng account, magkakaroon ng charge na 200. Also, kapag naging dormant yung account, ibig sabihin walang transaction na nangyayari, pwedeng magkaroon ng dormancy fee na 30 pesos.
So sa inyo, pwede nyo i-check kung ano yung mas bagay sa inyo. Kung tingin nyo hindi lalagpas yung magiging laman ng account ninyo sa 50,000 pesos, okay lang yung piso account. Pero kung ayaw nyo namang isipin yung maximum, mag-proceed na sa pag-open ng regular savings account. At sinamarize ko yung pinakakaibahan niya sa savings account 500, sa piso account piso. Pero hindi lalagpas ng 50,000 pesos pag piso account. Sa savings account naman, wala silang sinet na limit dito. At paano nga ba mag-open ng mga bank account na to? Yung isang paraan ay pwedeng pumunta sa Land Bank branch. Magdala na lang din ng valid ID para makapag-open ng bank account. Pero kung gusto nyong online lang, pwede rin naman pumunta lang sa website ng Land Bank katulad nito. Halimbawa dito sa piso account, pag nag-scroll down kayo, katulad ng encounter ko, pwedeng walang laman. Pero try natin yung sa iba. Halimbawa, inopen ko yung sa Easy Save Plus. Ito, Easy Savings Plus. Click ko lang to. At ito na siya. Scroll down ko lang. Dapat makita ko yung option ng Open an Account Now. Click ko lang to. At mula dito, mamimili na kayo. So, pwedeng piso account, pwedeng personal individual account. Kung piso account, click nyo lang tong Open an Account and i-provide nyo lang yung mga information dito. Yung pangalan ninyo, cellphone number, at email address. Kapag naman regular savings account, click lang tong personal individual account, itong link ng Open an Account, at mamili lang dito, individual ba o joint. Individual tayo, select product, ito na yung ATM savings regular account. Click natin yan at i-provide lang din yung mga information dito. By the way, may nakikita pa kayong ibang mga bank account dito sa Land Bank. Yung ibang bank account kasi nila, yung katulad ng passbook, 10,000 yung maintaining balance. Kapag naman Easy Save Plus, nasa 20,000 naman yung requirement niya. Meron din silang ibang bank account. Kung interesado kayong malaman yung iba pang mga bangko bukod sa regular savings account at sa piso account, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Pero for now, kung tingin nyo gusto nyo ng mas mababang maintaining balance, pwede nyo pag-isipan yung piso account o yung regular savings account nila. And that's it. Para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Share namin yung experience namin sa pag-open ng bank account. Kung interesado kayo sa ibang savings account ng Land Bank, pwede nyo rin i-check yung page or channel namin. Or yung link ay nasa bandang baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!